Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, maayong buntag at madayaw na umaga. Okay mga kapatid, may katanungan galing sa isa sa mga kapatid natin na sabi niya, Assalamualaikum po Sheikh, pwede po bang mag-ulit-ulit ng umrah habang nasa Makkah pa? Kailangan po bang bumalik sa miqat sa bawat panibagong umrah? Kasama rin po ba sa umrah ang tawaf al-wada o farewell tawaf o para sa hajj lamang po ito? May isa po akong tanong tungkol sa pagbibigay ng zakah. Tungkol po sa ibn as-sabil, ang naubusan ng panustos sa paglalakbay, ibig sabihin na ibn as-sabil, no? Kasama po ba rito ang mga tao nagta-travel sa iba't ibang bansa at naubusan ng pera o may mga condition o exception po ba rito? Pero din po bang mga exception sa bawat isa sa 8 kategorya ng mga maaaring tumanggap ng zakah? Halimbawa po, sa al-mu'allafatu qulubuhum, maaari po bang tumanggap nito ang isang non-Muslim o Muslim lamang ang maaaring tumanggap? Jazakallahu khairan po. Okay, maraming tanong, sagutin natin ito bi'idhnillah. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair kapatid sa inyong mahuhusay at napakahalagang mga katanungan. Alhamdulillah. So narito ang kasagutan ayon sa Quran, Sunnah at paliwanag ng mga mapagkakatiwalaang scholar. Na kung kaya maaari bang mag-ulit-ulit ng umrah habang nasa Makkah pa? Kailangan bang bumalik sa miqat? So ang kasagutan ay oo. Pinahihintulutan ang pag-uulit ng umrah, ngunit hindi ito ang pinakamainam na gawain para sa taong nahatili sa Makkah. Ang mas mainam ay paramihin ng tawaf, yung voluntary tawaf, paramihin ng sala, ang dhikr at pagbabasa ng Quran. Kung magsasagawa ng panibagong umrah ang isang taong nasa loob na ng haram o loob ng Makkah, hindi niya kailangang bumalik sa original na miqat tulad ng Dhu al-Hulayfa, Qarn Manazil at iba pa. Sa halip, sapat na ang paglabas sa pinakamalapit na lugar sa labas ng haram o hudud na kung tawagin, gaya ng Masjid al-Aisha o Tan'im, ang pinakaraniwang lugar. Ito yung pinakakaraniwang lugar. Kapag yung mga taga sa loob ng Makkah gusto mag-umrah, pupunta lamang sila sa Masjid al-Aisha at sa Tan'im. O kaya maaari silang pumunta sa Al-Jawrana o kaya sa Hudaybiyah. Pagkatapos ay doon magsuot ng ihram at bumalik sa Makkah upang magsagawa ng panibagong umrah. O kaya sa Shara'i, pwede silang pumunta. At ito ay napagtibay ng hadith na hiniling ni Aisha radhiyallahu anha na magsagawa rin ng hiwalay na umrah matapos ang hajj. Iniutos ng Prophet sallam kay Abdurrahman bin Abi Bakar, kapatid niya, na ihatid siya sa Tan'im upang doon siya magsimula ng ihram. At ang hadith na ito matagpuan sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Gayunpaman, hindi iniutos ang Prophet sallam sa lahat ng kanyang mga sahaba na paulit-ulit na mag-umrah. Kahit maraming scholar ang nagsabi na ang madalas na pag-uulit ng umrah sa isang pananatili sa Makkah ay hindi kabilang sa regular na sunnah, bagamat ito ay pinahihintulutan. So pangalawa, kasama ba sa umrah ang tawaf al-wada? So ang sagot ay hindi. Ang tawaf al-wada ay obligasyon sa hajj para sa karamihan ng mga scholar, ngunit hindi ito obligasyon sa umrah. At ang katibayan ay sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umiran naso ay yakuna akhiru ahdihim bil bait. Iniutos sa mga tao na ang huling gawain nila bago umalis ay ang pag-ikot sa Kaaba, yung tawaf. Sa Bukhari sa Muslim. Ang hadith na ito ay dumating sa konteksto ng hajj, hindi sa konteksto ng umrah. At walang matibay na ulat na ang Prophet sallam ay nag-obliga ng farewell tawaf para sa mga nagsagawa lamang ng umrah. Kung ang isang nagsasagawa ng umrah ay magsasagawa ng karagdagang tawaf bago umalis sa Makkah, ito ay isang mabuting gawa, ngunit hindi ito tawaf al-wada o na obligasyon. Pangatlong tanong, sino ang Ibn Sabil? So sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah verse 16 ng banal na Quran, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. So
Tunay na ang sadaka daw ang ang zakah lil-fuqara. So, sino sila? Lil-fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rikab wal ghamirina wa fi sabilillah wa ibn sabil. So, binanggit dito yung ibn sabil. So, sino sila? Ang ibn sabil ay ang taong nasa paglalakbay, naubusan ng sapat na napanustos, hindi na makauwi o makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay. So, maaari siyang bigyan ng zakah kahit mayaman siya sa kanyang sariling bayan basta't wala siyang magamit na yaman habang nasa biyahe. Kasama ba rito ang international traveler? Oo, maaari kung natugunan ang mga kondisyon, halimbawa nawala ng wallet, ninakawan, na-freeze ang bank account, hindi makakuha ng pera, walang makakatulong agad. Ngunit kung kaya niya makakuha ng pera agad sa pamamagitan ng sarili niyang bank account or credit facility o agarang tulong mula sa pamilya, hindi na siya saklaw ng ibn sabil ayon sa maraming scholar sapagkat nawala na ang pangailangan. Pang-apat, mayroon bang mga kondisyon sa 8 kategorya ng zakah? So ang sagot ay oo. Hindi sapat na matawag lamang ang isang tao sa isang kategorya. May mga kondisyon na detalye ang bawat isa. Halimbawa sa fuqara, tunay na mahirap, kulang ang kabuhayan, hindi kasama ang taong may sapat na yaman. Pangalawa, yung almasakin. Ito ay may kabuhayan ngunit hindi sapat para sa pangunahing pangailangan. Pangatlo, al-amiluna alayha. Sila lamang ang mga opisyal na inatasan ng pamahalaan o ng lehitimong otoridad na magkolekta at pamamahala ng zakah o tinatawag na collector sa zakah. Hindi kasama ang sinumang voluntaryong namimigay lamang ng zakah nang walang ganitong pagtatalaga. Pang-apat, al-mu'allafatu qulubuhum. So, maaari bang non-Muslim? Oo, maaari ayon sa maraming scholar. Kasama rito ang non-Muslim na inaasahang mahihikayat sa Islam. Pinunong maaaring maging dahilan upang maging bukas ang kanyang komunidad sa Islam. Bagong Muslim na kailangang patatagin ang kanyang pananampalataya. So, Prophet Sallam ay nagbigay mula sa zakah sa ilang taong ang layunin ay mapalapit ang kanilang mga puso sa Islam. May pagkakaiba ng opinyon ang mga scholar kung ang bahaging ito ay naatiling naaangkop sa lahat ng panahon o ginagamit lamang kapag may pangailangan. Ngunit ang mas malakas na pananaw ay naatili itong kabilang sa 8 kategorya kapag umiiral ang layunin nito. Panglima, yung riqab. May mga kondisyon din sa klasikong fiqh ay pangunahing tumutukoy sa pagpapalaya ng mga alipin. Sa kasalukuyang panahon may pagkakaiba ng aplikasyon dahil wala na ang sistemang iyon sa karamihan ng mga bansa. Pang-anim, yung al-gharimun. Hindi lahat ng may utang ay otomatikong maaaring tumanggap. Halimbawa, ang utang ay dapat sa pinahintulutang dahilan, hindi bunga ng kasalanan na hindi niya pinagsisisihan, tunay na hindi niya kayang bayaran talaga. Pang-7, yung fi sabilillah. May pagkakaiba ng opinyon ng mga scholar. Ang klasikong kahulugan ay yaong may kaugnayan sa jihad at fi sabilillah. May mga kontemporaryong scholar na nagpapalawak ng aplikasyon sa ilang gawaing pangdawa at iba pang pampublikong kapakinabangan. Ngunit ito ay natiling usapin ng ijtihad at hindi pinagkaisahan. Pangwalo, yung ibn sabil. So may mga kondisyon gaya ng tunay na nasa paglalakbay talaga, wala ng sapat na panustos, bibigyan lamang ng sapat upang may pagpatuloy o matapos ang paglalakbay. So maliwanag mga kapatid. So bilang buod, no? So maaari bang umulit ng umrah? Ang kasagutan ay oo, pinahihintulutan, ngunit ang madalas sa pag-uulit sa isang panatili sa Makkah ay hindi ang regular na sunnah. Kailangan bang bumalik sa pangunahing miqat? Ang sagot ay hindi sapagkat nang lumabas sa labas ng haram, halimbawa Tanaim at doon mag-ihram. Ito yung mikat ng Ahlul Makkah o Ahlul Haram. May tawaf al-wada' ba sa umrah? So ang sagot ay wala, ito ay para sa hajj at hindi obligasyon sa umrah. Kasama ba ang international traveler sa Ibn Sabil? Ang sagot ay oo, kung tunay na nabusan ng panustos at hindi agad makakuha ng sarili niyang pundo. May kondisyon ba ang 8 kategorya ng zakah? Ang sagot ay oo. Ang bawat kategorya ay may sariling mga kondisyon sa Sharia. Maaari bang non-Muslim ang al-mu'allafatu qulubuhum? Ang sagot ay oo, kung ang pagbibigay sa kanya ay para mapalapit ang kanyang puso sa Islam o makamit ang layunin kinikilala ng Sharia.
So Allah alam sa kapatid, naway ito yung naging malino sa iyo. Barakallahu fikum. So na kami hamdi kasi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.